dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, hukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin. Good evening everyone. It's 10:03 in the evening. O ikaw ang nais. Pag-ibig mo. Welcome sa atong ikaduha nga episode diri sa atong audio live broadcast channel. Hopefully every day paminawa na. Tulungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. And if you're listening right now, paki-comment lang, pakisulat lang where you are watching from, and then kung naapod mo'y gusto nga hatag og mga idea sa atong nahimong topic karon, you are very welcome to interact. Alam sa wala nakaila ka na ako di ay si Kishe, and kauban ako karon si Kuya Bon sa atong tawagon na lang nato ni siya tulumanon or episode, Search and You Will Find. Ang Search and You Will Find is our Facebook group na diin tanan nato nga mga episode diri sa timeline or sa profile ni Bonnie Papio will be transferred over there. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso. Okay, kumusta man mo mga kapatid? Hopefully na okay lang ang adlaw ninyo ron. Hopefully that everything went well with you today. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa dili pa na mo basahon ang inyong mga greetings, and I can see who are listening right now. Muhatag ko sa mi sa among mga mabugnaw nga mga greetings ug pag-ampo alang kanila. Alang sa pagsugod, Pag-ibig mo. let us pray. Father God, in the mighty name of Jesus, we pray as we start our episode and our audio live broadcast tonight. I pray, Lord, ikaw mag-bless sa tanan nga naminaw karon. And we pray, Lord, that your words will find lodging in our hearts and they will be blessed. They will feel your mighty presence wherever they are right now. Wala kami laing tuyo ug tinguha, Lord, mao nga sila mabulahan ug mabati nila ang imong gugma, kalipay, kalinaw. Ug magatagbo pud ikaw sa ilang mga pagkatanglan as they believe and obey your word. Bless them, O God, that will be listening right now and who will be listening later. This is my prayer. Cover us all, O God, with your most precious blood. This is our prayer. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, Kuya Bon, hatag usa ka sa imong mga greetings o pangumusta sa tanan nga maminaw karong gabi. Okay man niya, dito ka natong tanan mga kapatid. Dito diha inyuhang himalay karon o natingala siguro mo nga nang gabi naman, no? Gabi naman ta nagtugod dito yon amo ni mga igsuon. Kauturan. Sigurado gyud nga humana mo kaon,
Kung man mo panghugas sa inyong paniwa sa Padong inyong mga naman hugason, kanya padulong na mo nga nag-relax o naglingkod-lingkod pa o nag naa sa inyong country siguro. So kini mga igsuon gituyo nato ni nga karon samtang nag-relax mo sa di ka mo makatulog ma-open ninyo o madungog ninyo ang inyong diri sa may paminawa lang o samtang kanyo kamo nga nagapaminaw diha o naka-relax in the presence of God. Ay kung kang buhi ka Dios. Salamat kayo. Relax lang, relax. Kunya, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Relax. Bubo ra ni nga tayo. Siguro kapoy kay sila sa tibok adlaw, no? Hmm. Sa sigig panginabuhi, pangitag mayong ang gitawag sikay pagsikay-sikay. Panikas usa. Ganang panikas-nikas. Panikas pa itaw. Pagsikay-sikay. Sikay-sikay, manisikay-sikay. Alam sa atong mga in-English nga mga listener tonight o sa atong mga Tagalog nga mga listener, good evening to everyone and you are welcome here in our live broadcast, live audio broadcast. Search and you shall find. Paminaw lang, just listen. Susihon og tukion. Ang Bisaya anang search and you shall find. Susihon og tukion. Okay. Mga igsuon diha sa Ginoo amo ning gituyo pagpaabot kaninyo kining pulong sa Ginoo nga nakabisi ninyo sa inyong trabaho sa negosyo at least naay ipaabot namo nga mga mensahe para ninyo samtang kung wala yun mo ka dungog o pamati sa mga live interviews inyong kinabuhi ni kagabion no mag-comment lang mo o mag-comment mo inya sa inyong idugang kasulti o nagatuo ko. Welcome. Kamo naa gyud mo daghang mga ideya kaysa amo pa. No? Kung ato ko nang tilawan ang inyong mga comment. Okay, dalagon ng Diyos. Good evening kay Nonalyn Valenzuela who is listening right now. Hello Nonalyn. Hilom lang is Nonalyn ba pero regular na nato ni nga listener. Kagabi hapon siya. Welcome ug God willing basig kagabi na ni kay mamilang lingaw dire di maghimo ta ani nga klase nga kalingawan nga kami makahatag kaninyo og mga greetings o mga anindot nga mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga Ginoo. Pagkalalong. Kining atong programa dili amo kun dili anytime. Ato Kung ni. tay bayad sa kahanginan. Pero katong wala pa FB sa una mga igsuon. Ay mahal kay ang bayad ani. Muadto gyud kag radio station og mubayad ka tag pila ka libo. Og kini sa kini ka nindot kaayo nga mga privilege nga gihatag sa Ginoo kanang pabinaw ta. Pabinaw mo sa pulong sa Palakpakan nato ang Ginoo. Ginoo. Patuloy sa Ginoo. Abot ka nito dihatag sa inyo. Tibuok panimalay. Tibuok pamilya. God bless sa inyong tanan nga nagapaminaw uban sa inyo. Good evening usam kay Pauline Daria Gargar and the whole family. Amen. Naminaw ko karon diri pastor while natulog na si Paul o si Pauline. Mayong pagtulog akong pagampo nga hinanok inyong pagtulog karon luyo sa mga daghan tayo nga mga pagkinahanglan na challenges. Di na nato tawag og problema kay murag bugat ang problema no. Challenges sa kinabuhi. I pray nga makabaton kamong tanan karon og usa ka hagok og anindot nga katulungan. Dili lagi na ako makita diri ato. Okay, kagabi na hisgutan nato ang may tungod sa spiritual weapons of warfare. O nahisgutan pud nato kagahapon nga unsa ang gitawag og stronghold. Mga stronghold. Sa dili pa ta magpadayon, akong balikon og utro og basa ang 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Andamon karon ni Kuya Bon aron mahimong masugdan nato ang paghisgot-hisgot sa pulong sa Ginoo. Ang atong dalangpanan sa kinabuhi walay lain mao lamang ang atong Ginoo.
kagahapon igsuon, mga guys, mga ma'am ug sir, naisgutan nato ang unang weapons of warfare nga mutabang kanato aron kita makasagubang, makasukol sa mga dagko kaayo karon nga mga challenges, mga problema sa kinabuhi nga mao ang pulong sa Dios. Kung wala niyo to nadunggan mga igsuon, pwede ra mo diha mo click sa ilado, inyo na na-scroll kung inyong madunggan ang among topic kagahapon. The first weapon of warfare is to read, is the Word of God, and to read it daily and obey it. Tulo ka book ang klase ng weapon ana sa Word of God palang daan. The Word of God alone, as you believe, as you read and believe, and as you obey the words that you believe. Taste and see that the Lord is good. Okay, Pastor Bonnie, kindly read 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6. Pagkaon sila pagkaon nga espirituhanon. O nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyo kanila o kadtong batuha mao si Kristo. O, tama na siya, Pastor Bon, pero sa 2 Corinthians ta. Oh, sorry. Yang gibasa kay 1 Corinthians. Sorry, Godoy. Bantog ra murag natingala ko, katulgo na ka, Kuya Bon. Puro tagok kung ipasupol. Kaniha pamanta siguro ani si katulog. Hintay po ang buhat ani. Kumusta sa inyong lugar diha? No? Anaba mo, kumusta inyong kanang gitawag og kahimtang, luyo aning pandemic nga mo ang virus? No, sa ang mga measures diha sa inyong mga gobyerno? Yung kalimot usbo nako ang IATF measures nga gihatag sa gobyerno mao ang wash your hands. Always wear face mask and face shield. Proper social distancing and stay at home and save money. Unsa ang pag-stay at home nga nag-save money? Sa pagito sa kwat, magtigom mo kwarta. Pagtigom gani kwarta. Oh, Pagpuyo sa balay o pagtigom og kwarta. taon pagtigom mo kwarta kay nagpuyo man sa balay. Okay, naka-ready na. Okay, basa palihog na pud ang 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan apan dili kami makik-away tungod sa kalibutan tinguha ang mga hinungdan nga gigamit namo sa among pakik-away dili mga hinigiban sa kalibutan kun dili gamhanang mga hinigiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Ipuka namo ang tanang babag nga gigamit sa sa mapagarbuhon batok sa kahibalo may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Jesus Christ. That is the word of That is God. the word of God. Dalay ko ng Ginoo. Now, nag-iskot ang pulong sa Ginoo nga diri sa kalibutan, ayaw mo pagdahom nga walay problema, kanunay naay problema. Gani kung ikaw magtuto sa Ginoo ingon diya diri dili ta makig-away or maglihok diri sa kalibutan, sa kalibutanong paagi. Gusto na ko nga naghisgot ta kagabi nga ang tanan nga mga problema diri sa kalibutan sa imong kinabuhi diri sa tong syudad, whatever it is, financial man na, balatian man na, dili man na pag sinabtanay, unsa pa panganli. Ang tawag nato ana is stronghold. Naay stronghold sa tanang mga event sa atong life nga dili maayo. Even this pandemic, there is a stronghold behind this. Busa kailangan nato siyang daugon, pinaagi sa Kristohanon or sa Espirituhanong pamaagi. Kasi malapitan lang nako ba na kung tawhanon lang gyud, tinuod lang. Ilan ang sulbaron ang problema sa tinawhanon nga paagi. Gamiton ang kwarta, gamiton ang gahom, gamiton ang posisyon,
gamiton ang tanan nga pwede mahimo diri sa kalibutan para masulbad ang kwarta. Aw ang problema. Labaw na gid ang kwarta, no? Usahay gamiton ang kwarta. Nawati ko wala kay kwarta, unsa ano yung pagsulbad sa problema? May gabi kay Charlotte Ann Medrano nga naminaw karon. Good evening sa inyo diha. Igsoon. O sa imong mama nga si Ibing Lula. Lula o si Lula Erlinda Alipio. Daghang salamat kayo. And kung dili lisod na lang ninyo, pwede nyo buhaton karon, pwede nyo buhaton unya. I-mention ninyo inyong mga kaila diha nga pwede mag-watching karon together with you or later. Ako gid mong gihagit. Not to promote ourselves but to promote the Word of God. I-share gid na sa inyong timeline. I-share dito sa messenger sa inyong mga loved ones that needs the Word of God. Okay everybody ha, ayaw kalimot, balik-balikon yun namin namon. Every problem that we are facing in our life, there is a stronghold behind that. There is a controlling negative spirit in every negative event, and we believe and we ato na lang pasanginlan na lang yun naa si Satanas nagpaluyo anang mga ngilad ug dili nindot nga mga panahon sa atong kinabuhi. Ug malagmit isgutan nato na sa lahi ka panahon, siguro gitugta na ni Lord or consequence ka na sa atong sipyat nga mga desisyon. Oy, good evening guys. Ato kami good ka to po. Pastor po, galit. Makakita man na siya karon kay mailan man ni kaning mag-online kita, mag-live. Actually, kamong tanan nga among mga friends, ma-notify man mo that nag-live me. So, kabalo ko nga tungod lagi sa kadaghan nga angay tan-awon diri sa Facebook o sa media or sa internet, mas maulahin na tanong. It's okay, no problem. Kini nga pamaagi mga igtuon, gihimo nato tumugaya. Kahimuslan nato ang panahon, samtang naapay sama ni nagabayad sa kumpanya. Sa audio. Sa audio. Uy, nagbayad gyapon ta kay nagbayad man tag internet. Oo. Ang pinaka-barato karon. Makaya. Kaya ra. Maabot. Ang pinaka-barato karon nga kuan kaning pwede ta makatanaw og mga Facebook live is FB10. Tulo na siya kaadlaw. Oh, good evening di kang Estrada Melanie Langga. Good evening di ga. O sa inyong tanan diha nga namina. Oh, silang ka naminaw. Okay, hello ka. Hello ga. Good evening. Daghan gyud kaayo pangawa nagtulog mo ano. Tungod ining Facebook. Uslan man nga di mo mga tulog. Hala. Banat bay. Lumalabay na Okay, gi-remind kita sa Ginoo diri sa 2 Corinthians chapter 10 nga ang mga hinagiban nga atong gamiton sa pakig-away dili mga hinagiban diri sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulungpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Kasi moingon mo nga sa ilabot anang problema na sakit ko diri o kalintura niya unsay labot aning gitawag og espirituhano nga pakigbatok. Naa ba ni siya kalimbigitan? Oh. Kinahanglan daw nga ang pakig-away dili gamiton ang gitawag og ginagiban sa kalibutan kundi unsa diri Kuya Bon gisulti diri gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulungpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. O, diba, Pastor Persidero Bete is listening right now. Good evening dia. Ano tawhana bang karon ng pakita? Siguwang na. Karon na mga batanon pa ni ba? Mga himsog paglawas. Karon na po na uso ang Facebook. Mga gwapo kay ni pero karon wala na ko kakita sa mga dagway ani kundi lang nato makita no ani ka power ang media, ang Facebook, internet, Facebook. Sila pumunta ng mga dagway ani nila. Pero salamat sa bisag gabi na ta nag-start.
Bukad nila na open na lagi apit nila. Nya sa verse 5 nangingon diri gipukan namo ang tanang babag. Timan inyo na ha. Gipukan or ipukano nato ang tanang babag. We will conquer every wall or anything nga maghimo og babag nga gigamit sa mapagarbuhon. Batok sa kahibalo may tungod sa Dios ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug ipasunod kang Kristo. So naagi kaaway. Nagyod. Ug napoy mapasigarbuhon nga hunahuna nga di mo tuo nga ang gahom sa Ginoo makasulbad. Imagine lang ha, example lang. Kung natay problema sa gitawag og financial, unsa ang unang tawhanon nga paagi nga buhaton sa tao para masulbad? Di ba mangita kag kautangan? Di ba mangita kag kahulaman? Ang ubang mga tao kung wala kay balo, nagtuo sila nga ang tao lang ang makatagbo sila pagkinahanglan. Wa sila masayod nga ang mga spiritual weapons of warfare pwede din na gamito nato para matagbo ang atong pagkinahanglan. And as a word of caution, mga igsoon, number 6 of verse 6. Verse 6. Introduction pa lang niya. Ug amo ning balikon kanunay matagabi. Ug human kapamatud-in ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga mosupak. So introduction pa na. Naday silot ang magsupak di ay, no? Introduction pa lang to, Pasubon. nanay silot. Oy, Ikaw lang hindi maminaw ta. Nabatik na tayo wa mahibawan. No? Dili mahibawan nato. So mag-comment mo mga kapatid. Comment. Sa idugang ninyo, sa nakulang na mo sa pag-explain diri, siguro kamo makahatag mo. So comment mga kapatid. Yes! Pakpak! Amen! ang imong kaayo dili ka na mo O karon isgutan nato ang ikaduha nga spiritual weapons of warfare. Ready na ba mo? Take note. So nakoy ikaduha na niya. Ang una na sa ubos, pangitaan ninyo, atangin ninyo or sundan ninyo. Tagaan ko nigdakong pagtagad tungod kay pipila lamang ang nasayod niini o pipila lamang ang nagapractice niini. Ang ikaduha nga spiritual weapons of warfare is prayer in declaration. Prayer in declaration. Unsa man na buti pasabot anang prayer in declaration? Dili na lang kay kumututok mga igsoon sa word nga prayer. Tungod kay ang prayer maoy madali-dali nato nga himuon nga buhaton kung kita naa sa gitawag og kalisod. Ampo. Kung kitang tanan adunay mga paagi sa pag-ampo. Kung kanunay ta mo ampo, inutil ang tao nga dili mag-ampo kung siya na problema. Ang pag-ampo baya ati. Dili pa na mabuhat sa mga Kristohano sa makaliptan ang mga pag-ampo. Hello, mayong gabi munit yap bahagi. Good evening. Hello, pag-bless. Okay, diri sa akong gigamit nga kuan sa cellphone wala ko nabasahan ang pangalan mo net. So maigay kay naa na diha sa imong isa ka cellphone, no? Ug alang sa inyong tanan nga mahimong mag-comment basig di na mo mabasa karon ayaw lang mo kasugo unya amo ra nang ilay. Prayer in declaration. As the word suggests, prayer nga inubanan ang pagpadayag, pag-declare. Kauban na diha ang pag-claim, pag-angkon.
Now, normally, ang mga tao, pag mag-pray, moingon-ingani na sila. Ginoo, kaluy iko, Ginoo. Tungod kay na ako'y problema karon. Yes, that is very correct. That is the very first form of prayer. Gani na pa'y uban, no? Na sila gisubay nga mga prayer nga gibalik-balik. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Amen. Mao kana ang prayer nga gitudlo kanato sa Ginoo. Pero ang ubang mga tao gigamit kana ingon nga balik-balik ug wala na ilain. Kinahanglan palawman pa nimo igsuon kung imo nang gibuhat ang eksakto nga pamaagi o porma sa tinuod nga mga pag-ampo. Maghisgot ko raw kami karon og duha ka klase nga prayer and declaration. And very challenging kay karon kining mao nga kining mao nga punto karon tungod kay naata karon sa pandemic. Naata gitawag og stay at home. Do not go to church. Bawal ang magtapok-tapok. Diri kaning prayer and declaration nga among topic karon, sultian kamo. Very challenging kayo ni karon because people or even our health protocols are challenging us or rather is leading us into isolation. Ilagani ang pag-awit, ibawalan. Ipawalan. Kung pasabot sultian kita karon nga magsulo. Now, ako magaingon sa inyo, mga igsoon, ang pag-ampo nga pagsolo, dako ko na siya kahimuan. Labi na kung kana nga klase nga pag-ampo, usa ka pag-ampo sa pagpanugyan o pangayo o kapasayloan sa mga sala. Kanang dedication sa imo kaugalingon. Walay nakasamok nimo. Siyempre, walay nakabalo kay mauwa ba tano, di ba no? So Kasi makakonsentrate siya, ka. na makahibalo sa atong mga sala. Kumain ang ikaw raw, ug ang Ginoo, ang mag-ampo, kamurang duha. Di ba Chang? Ug ang Ginoo, kauban ako karon si Chang, Agimod. Nag-overtime ni sila, pertigyong haguan nila gyud silang trabaho. Naabtan og alas 10 sa gabi tinarbaho. Overtime, dagko rin Overtime, sweldo dagko na kay mga kita. Good evening sa tanang taga GLA Compound. nila. Huwag ka na mga igsuon nga ako mong gi-challenge o ako mong gidasi sa programa. Paminawa lang. Sa mga igsuon nga Wa may makita di paminawa lang. Wala man may makita. Di paminaw na lang yung makutob niya. No? Sa mga igsuon, ini utak kitikat ako kayong challenges sa mga na gani atong gisulti kaganihan ni pastor ni Ate Shea distancing ang bawal pag ginabawalan na kinang ginabawan na gani ang akwan ang mga pagsimba sa una na sa mga tiniguang kung bawalan ganin mo ang pagsimba mura ka gagabgabaan no? Karon mga igsuon murag simple na lang kaayo pagsulti nga dili mo manimba ang mga tigulang ug ang mga bata ipahon ang social distancing ayaw mong doon ayaw mong gunitanay Bawal na. kanya Ang ayaw mag- pag yun mong kanta isa na lang Bawal na magkuyog-kuyog. Social distancing. sa mga 100 nimo ka mga membro isa ra gyud mo kanta kung di bawal Okay, good. mga igsuon usa Okay, ni ka dasig dako sa inyo nga kung kini maanad ta ani nya di na lang po ay puros bawal sa simbahan di lang ko simba na mao nang delikado gani mga igsuon gidasig ko kamo pag mainiton mo pagsamot sukla na to ang kalibutan hinaagi sa mga pagsimba pag-ampo pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay, good evening to Ma'am Angela Aquino is listening right now. Hello, Sister
Maggie. Magi. Ano, Mags? Sabot pa ng Bisaya si Mag. Maybe. Eh, Okay, balik ta dito sa atong topic. To pray in isolation is effective as well, especially for communion and repentance sake for yourself. Parang ikaw ba, makipagsandurot ka sa Ginoo kay gusto ka mo makabati sa iyang presensya, guwapo kayo na you pray in the closet, because when you pray in the closet, God will answer you openly. Ikaw na isa ba? Walay nakahibalo. And I also say to you, mga kapatid, na sana kung kayo'y mag-pray, huwag po yung pabalik-balik na mga prayers na formatted. Tawag na ko nag-formatted tungod kay balik-balik siya ka napulo. Xerox. Isulti, murag Xerox, murag scan and copy. No, balik-balik, balik-balik, balik-balik. I tell you, ang Ginoo nato, di ba na nato topic ro no? Ang Ginoo nato nag-ingon gyud ayaw mo pag-ampuan ng balik-balik nga walay pulos ug wala ka nakasabot sa imong ginasulti. Kinahanglan nga kung kita mag-ampo, we need to pray from the heart. So ang pag-ampo nga in isolation, pwede na nimo buhaton kung ingon ni Kuya Bon sa balay. Kumusta man ka sa balay? Nakampo ka? Nakampo ba ta? Kanang ampo nga moabot po og 15 minutos, nagampo ba ka Kuya Bon? Nagampo jud ni Kuya Bon. ang kasagaran karon nga oras, ang tao karon daghan na nag-ampo kay mutulog naman. Kay mao man ang atong protocol po sa mga Kristohanon Sayunan ka. nga before nga tulog, mag-pray. Unsa man kasagaran ampo aning dayon matulog. Siyempre, kay basig, urumon sila, hinanap, prepare sila. Ang ampo dayon tulog, kasagaran gibuhat po nako na Ginoo tagay kog may katulugon ug makamata pa ko ugmang adlaw. In Jesus name, amen. Ako bitaw mag-ingon sa inyo no, mag-ampo gyud mo dayon tulog oy. Nya pagmata po ug pasalamat pug mo nakamata pa mo. And I want you I challenge you to make your prayers deeper than that. Not only to pray for protection as you sleep, pwede kayo na, wala man ko nag-iyon nga sayop na siya, pero kinalang palawmon pa nimo sama, kalalom, kapag ampo sa atong Ginoong Hesukristo, kung napa siya diri sa kalibutan. Doon ang katagaran, Ate Shea, na ang Kristohanon po, biktima po ang prayer balik-balik. Why? Pag-ampo ka nga, Ano naman? kanang imong pag-ampo gani nga, kadali kang mahuman imong ampo. Balik-balik pa na. Oh. Lakbitan lang nato niya. Sorry kung maigo mo ha, mga kapatid. Kadali ka nga mahuman Pila ka imong ampo. oras ang imong ampo ikumpara sa atong pag-Facebook Ayay. o pag-YouTube. Wa ko nag-ingon nga dautan ang mag-Facebook ug YouTube kay naga-Facebook ug naga-YouTube, pero ang pangutana ikumpara sa imong pakigsandurot sa presensya sa Ginoo, because prayer means communication to God. Unsa man ang quality time nga imong nahatag sa Ginoo sa solo nimo nga pakigsandurot sa Ginoo, ikumpara sa imong pagsulod aning Facebook o aning mga YouTube o uban pang mga social media. Ano mga idula-dula. Og mga games pa gyud, grabe ang uban Okay. no. Gikan na tibok gabi magbuntag. Oh, bisan tiguang na, kapil-apil pa yun. Wapay kaunay. Kada mga senior citizen, gusto kay modula, oy. Oh, pag-expect bata ana igsuon nga kung nangayo tagtabang sa Ginoo nya wa ta nakigsandurot sa Ginoo, maluluyon man ang Ginoo. Yes, dili na siya question, pero what type of submission and humility you have given to God in acknowledgement of His Lordship over your life? Kinahanglan nga quality time mga to ihatag sa Ginoo. Yes, mo accept me, dili mi perfect ni ana, tabunan ta sa dugo ni Ginoong Hesus. We pray nga kitang tanan, ikaw ug ako magmainiton sa
inusara nga mga pag-ampo ug sa dihang mag-ampo ta kinahanglan gamito nato ang power of declaration. Pwede na ko ni maiskutan karon ang declaration na word, no? Ako lang sa nga giskutan og klaro ang prayer in isolation. Ayaw mo kabalaka nga gibawalan ta pagsimba. Yes, tama to ingon ni Kuya Bon nga maning kamot pud ka nga makasimba. Dili na lang kay magsige na lang kag stay at home. Ayaw pabaya. Di ka magpabaya. Kung makalusot, lusot. Kung makaadto, adto. Dili ninyo himong rason nga porke na ay pandemic karon di saksa ko magsimba. Yan na lang, ug okay na. Abot ang panahon nga ang tanang musimba tigbasot. Yun. Paglain na nagkape ka na nimo Pastor Kuya Bon, ha? Di ko na nako na para panganda mo. Oh. Mga tawa sa ta. Mao na akong pagdasig. Hindi na inyo nahadlo. Abot yung panahon. Sa ubang nasod na. Pero So, mangita na mo puntos. panimbaron. Puntos Karon yun samtang nga. Welcome kaayo karon nga musimba mga lagad sa Ginoo. Nya maayo pa atong lawas. Himuan na ito. Tama. Eksakto. Okay. So, kinanglan sa atong prayer. Mag-una gyud diha sa isolation ni mga prayer. Ito isa. Mag-inusara. Kinanglan ikaw. Kanunay. Mainiton. Nga mag-ampo. Kauban sa Ginoo. Unya sa imong pag-ampo. Dili nang balik-balik nga ampo. Kung dili, mag-declare ka. Sumala sa pulong sa Ginoo. Huwag itong gihimo na itong number 1, no? Ug mao na siya imong i-declare kung unsay gusto nimo nga mahitabo sa imong kinabuhi ug sa imong kahimtang. Kalibutan Hanggang kayo ang awit kadungog pa kadiha. katuyuan inigsud ko sa kalangitan mga bulan o kabituunan. So kinahanglan nga makanunayon gyud ang imong pag-ampo sa Ginoo kay kana makahatag kana kanimo gahom spiritual weapon nga diin ikaw makapatay or makasukol sa mga stronghold sa imong kinabuhi, Ipasan financial, alang ka sultian ta kaigsuon. Yes, malagmit dili ka kasabot akong gisulti pero kung unahon nimo ang pag-ampo ug pagpangita sa iyang gingarian, sultian ta ka dili lang kwarta ang itagbo sa imo sa Ginoo kundi ang tanang butang will be added unto you. Can you say amen? mo Pakpaka na to ang Ginoo. mulay sama kanimo kagamhanan. Walay arang makatupong sa gugmang mo. Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Kakusog angayan nga pasidong. Ayo dayog duol sa mga bumbay, sa mga loan, sa kautangan, kahulaman. Hantod may Tinuod, sultian ta ka naman siguro magpautang sa imo igsuon pero sultian ta ka daan dili gyud na forever nga naay magpakulam kanimo. So takos angayan o pasidunggan ta ang Ginoo. kasing-kasing ko. Angayan ug takos siya nga atong sumbungan sa atong mga suliran. Apil na nang pinansyal. Sulayi lamang ninyo igsuon. Apil ang mga balatian diha at Munay giingon nga perting apila na. Kaning prayer and declaration kung ato nihimong topic ug i-itemize nato ang mga unod niini taas kayo. Kinsa nagbalatian diha? Nakikailang nga nagbalatian? Duha lang ka klase ang pagbalatian igsuon. Number 1, balatian nga may kaayuhan. Kay di pa ka plano kunin ni Lord. Ampo og yapon. Declare sa imong kaayuhan. Sa kalangit Kung gamiton sa Ginoo ang tanang klase nga tambal or doktor para ikaw mamaayog dali. Pwede ra gani, milagro. imong ipahimutan. Pero kung kwao na pug ka ni Lord, unya ang imong sakit, dili man ta kinahanglan masakit para mamatay.
Pero kung kanang imong sakit maghatod kanimo sa kamatayon, nya ikaw nagampo, walay angay kahadlukan nganuman. Alam ka Kay nag-ingon ang Ginoo, bisan luyo sa kamatayon aduna tay kadaugan, ug ang tanan nga mga matay diha kay Kristo kauban sa Ginoo nakabaton og espirituhanong kaayuhan, everlasting life. sa hamili mo Mahadlok, mamatay. Diha. Kadlukan magid ang mamatay pero Mahadlok, oy. di Walay tao nga nakaangay. di mahadlok sa kamatayon. Kadlok kay na mo na yung sa Bible, the last enemy to be Pero, subdued is death. Ang tao, mamatay yun. Mamo Are you Next ready? time ato nang isgutan ang about sa kamatayon. Are you ready? ka hantod may kinabuhi Hangtod may kinabuhi, hantod may kusog hangtod may kusog, hantod may ginhawa hangtod may gininhawa. sa ngabil ko himaya Sa ngabil ko himaya unta ang Ginoo. niya ka Palakpakan nato ang Ginoo. Ako kayo ang message sa awit karon nga nagto. Gabion kang nagarelax ka mo diya. Higda mo diya, nagalingkod-lingkod sa inyong lingkuranan, tubangan sa lamisa o naminaw sa mensahe sa Dios. Ini mensahe para kini kaninyo igsoon. Susunod ako mga kapatid, any problem that you are facing right now, there is a stronghold behind every problem, every challenging situation in your life, and you need to pray. Pray in declaration. kinabuhi hantod may kusog hantod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka hantod niya ka sa kasing-kasing ko bayawon ka o galagaran ko. Example igsoon sa usa ka prayer in declaration sa balatian. Gamita ang ngalan ni Ginoong Hesus and no other name, and only in the name of Jesus. Next time iskutan nato na why we are healed only in Jesus name. Ingani ang pag-pray. Let's say na kay kalintura o whatever sakit, panganli ang ang sakit. Ingani ang imong buhaton. Ako nagaampo, Ginoo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug akong gituuhan ug gipangayo ang kaayuhan. Ikaw kalintura nga naa karon sa akong lawas. Pahawa, be healed, get out in my body right now in Jesus name. Amen. Kana ang usa ka klase nga prayer and declaration niya pakapila ni ini. Ginoo, salamat sa kaayuhan nga akong nadawat karon. Hallelujah. I believe, I receive in Jesus name. Amen. Pwede mo manawag og pastor, pwede ra po na ninyo buhaton nga kamulang. Na what if kung in a matter of life and death situation, mangita pa mo pare, mangita pa mo pastor, dili na. Ikaw na lang, duol ka sa ngalan sa Ginoo. Ato pa ng palawman, o gusto kung magsubay mo sa atong mga episode na ata sa Miracle Bread. Every Saturday, alauna sa hapon, Miracle Bread, search Miracle Bread. Nata diri sa Paminawa lang, God willing, gabi, alas 10 sa gabi. Nata sa Shepherd's Mantle, every night, alas 7 sa gabi. Dili ako lang ang mag-speak, dili lang kami, kundi lahi or ang uban pod nga mga speaker will be speaking every night at Okay. the Shepherd's Mantle. Pero kini ato Monday to Saturday. Pero kini mga igsoon gihimo gyud ni namo. Kami lang po o himuon na mo ni pinaagi sa tabang sa Ginoo every night 10 sa gabi. Kahit po natay- nga oras. Natay gabi na. coming nga episode which the Lord also impressed to me mga igsoon. We have a group chat with the aftercare department. Ah, And ang tanan diha nga mga audience is
mga recovering drug dependent nato, and God willing, we will be giving a live episode about aftercare program and spiritual life coaching dito sa maong department sa DOH aftercare team. So, mga God igsoon, willing. hinahanglan namo ang inyong support pinaagi sa mga prayer. Salamat sa inyong mga prayer support ug sa tanang mga pastor that are have this kind of anointing. Dili ba tanan no na ingani nga anointing no, nga sayon lang makasulti online. Na kay gasa o gibati nimo nga gigamit ka sa Ginoo diring dapita online live broadcast, then approach us and you can make your own channel. Guide lang ni sa imuha, and then magkasinabot ta pwede ra pod ang imong cost among isulod sa among mga organization. We are from the Metro Davao Codep support groups supporting the DOH aftercare program of the Recovering Drug Dependent Dangerous Drug Act of 2000. Good evening to Tenny Naus Nihuga. Maguhin man siguro ni. Maguhin ni ba? Gibaliktad lang. Tenny Naus Nihuga. Maguhin ni. Good evening sa inyo, ma'am. Amen. Matud pa niya. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus. Okay, ikaduha nga pamaagi sa prayer and declaration is to gather together as a group in prayer. Kani, morning challenging. Kay bawalan ta karon nga mag-gather together to pray. Sao na to ni Sao pagsimba. na to ni Ron? Sugay niyo, ano ni? Sugay? Ha? Naay paagi na. Oh, Kaya naay ang paagi. Ginoo, naghatag og paagi. Ug sultian ta mo in advance. I will not be giving so many verses here. There is a double portion of power and blessing when we gather together to pray. Ang tawag ana intercession. There is power when 2 or 3 gather together to pray. Unity in prayer has a great effect. Unity in prayer of righteous people has many effects. Only challenge ko ron kay ano, gibawalan ta mag-gather together. I have so many things to tell you about gathering together in prayer, but I'll be telling that or sharing that on the Shepherd's Mantle. Maybe one of these days kung kami na po. What is the effect why we are hindered to gather together to pray? This is the agenda of the enemy. So, anong di na tapatapukon na magkampo. Okay, kung saan man ni Ron Kuya Bon mag-gather together to pray? Actually, wala man yun nagbawal ang atong gobyerno sa pag-gather together to pray, provided nga naay gitawag og proper social distancing. Ug Pero depende, wala nagbawal ang government na. ug depende sa lugar nga inyong Pero daalay protocol nga kung asa mo dapit mag-standby or nag-pray. Kung dako inyong lugar, mas dako ang porsyento sa makagather together to pray. Pero kung gamay ang inyong lugar, gamay lang po. And it is a minimum of 5 persons who will gather to pray. Sa imong gingon, Kuya Bon? Wala gibawalan sa government ang mag-gather together to pray. Wala. Wala. Pero naalay protocol ang atong gobyerno para pud nato, no, sa epidemya sa mga panghitabo. Para di ka matakdan. Para di ta matakdan. Nindot kaayo na ang government naghatag yung ideya na malikay ta sa dili maayo nga mga panghitabo. Ug ato nang gipsuportahan. Isuportahan, sundon yun na to. Pero kung ing-ana man nga situation karon mga igsoon, dili punta ingon nga adi na lang po kumusimba kay. Kung diri ta nahimong napildi sa ato kaaway, nga man. Bantay mo sa kwan sa Litag sa kaaway. Litag sa kaaway mga igsoon. Bantay ta ana. No ba at least hinaot nga nakabantay ta kita ninyo ba
ang buhat sa kaaway nga di natapasimbahon, di natapampuon, dili natapakantahon. Okay. Ang nakasabot raman Tanawa ana. ra gud. Ang nakasabot raman ani Kuya Bon katong gitawag og filled with the Spirit. Pero mga kalibutanon nga mga tao, ang tan-aw ra gyud nila ani pandemic. Pero ang mga tanang mga Kristohanon, siyempre filled with the Spirit. So ikaw, kung Holy ikaw Spirit. magtotoo ka, dapat ikaw ang number one Filled with the magsuporta Holy ani. Spirit ka. Dapat kung ikaw Kristohanon, ikaw ang number one magsuporta ani. Nga Okay. dapat mag-gather together to pray. Mao nga magmainiton gani tagsamot. Ayuan lang ko sa Ginoo God, Lord, tabangi ko, gusto ko mo simba. Ay tagaan niyo ka sa Ginoo ideya, wisdom, Amen. ba? Walay maikakumpara. Una nga kailangan jud ta makiglambisog, makigbisog, no? To be encouraged to gather together to pray. Nay duha ka paagi na igsuon. First, in your family, kani. Dapat ang pamilya ang number one nga imong kauban nga mag-gather together to pray. And that is very challenging. Why? Even your own respective family, di nato mag-gather to pray. Pero kinahanglan, kung diha magsugod na kita sa atong pamilya, maghiusa ang atong mga power, atong mga anointing, atong mga frequency, no, mahimong kusog aron kita makaampo, maka-intercede sa mga tanang problema nga gisagubang karon sa atong nasod, sa atong syudad, sa atong kalibutan ug mismo na sa imong kinabuhi. Labaw sa nga tanan. Alipay ko. So ang padre di pamilya, ang bana, mo'y mangunay ana, pero what if ang bana nimo dili magtotoo? Di ang asawa na po. O what if kung imo maginikanan dili magtotoo? Di ikaw anak. Sige lang, no? Dili man nagingon ang Ginoo nga di ko motubag basta di mo mag-gather together to pray. Kinahanglan nga daghan mo mag-pray, no? Dili man ingana ang Ginoo. Ang gitanaw sa Ginoo is kinasing-kasing nga mag-pray. Pero kung nakasubay mo sa katong among episode about the destruction of Sodom and Gomorrah, I have told you there about the wisdom that comes from the Lord. When Abraham interceded for Sodom and Gomorrah, God is looking for righteous people who will be interceding for Gomorrah and Sodom. Gikan sa 50, di ba to Kuya Bon? 50. Sa sigig intercede ni Abraham, naabot talag pulo. Pagabot og pulo, na-surrender si Abraham kay murag yung napulo ka mga tarong o righteous nga mga tao si Abraham. Ni-surrender si Abraham nga wa gyud napulo ka mga righteous people that are interceding for Sodom and Gomorrah, and that is the reason why Sodom and Gomorrah was destroyed. Ulaw, Naula Abraham oy. Toto Abraham. Mo na mangumidya usay ko dala tinuod. What is the reason why Sodom and Gomorrah was completely destroyed by the wrath of God? Ano man ikson? Ano man kapatid? Pwede ka makatubag? Nadili pa, good evening to Jorex or Bistondo Respecia. He's listening right now. Good evening po, sir. Dalay ko ng Ginoo. Mao ka na mga igsuon nga sa inyong pagpabinaw karon diya sa inyong nahimutangan. Comment, share para sa uban. Imong kaparintian i-share. Sa ministry na pud mo. Pasama kauban ta nga sama namo nga nagministry. Di man ta mo pugson. If you like, Oh, you share. No? Or you make your own channel. No? Problema na. Next time, we will talk about the ways wherein we could share the word of God. Nausbo na ko, Mason, nganong giguba man or gigunob man sa Ginoo, sa atong halangdong Ginoo ang Sodom and Gomorrah? Is it because the evil deeds of Sodom and Gomorrah people? Yes, it is. Pero, ang labawng hinungdan, nganong gigunob sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah? Because there are no righteous people who pray and intercede together
for Sodom and Gomorrah. That is the reason why pag dili day ta magtapok nga mga matarong nga mga tao para magampo, to gather together, to pray, to live righteously, to read the word of God and obey and live righteously daily, and then to pray together. Nan, kining katalagman nga ning abot sa atong nasod, God forbid, kanang katalagman nga niabot sa kinabuhi sa tao, God forbid, malagmit, mahitabo ang gitawag og kalaglagan. Ganahan ka na? Ganahan ba ka na? Pero maabot na. Pero mo abot yun na. Kasi mingon mo, awa, ako'y labot. Sila ra na. Wa ko sa frontline. Sultihan ta mo mga igsoon. Kinanglan magpakabana ka. Kaya ang imong dili pagpakabana, mao ka na ang imong contribution diri sa kalibutan. And, napakay next generation. Kung maunsa ang atong kalibutan karon, kung wala ta nagpakabana, this will affect the next generation. Damay. So, madamay sila. Sobra pas damay. Busa, we need to gather together to pray as a family. Kauban sa church, ikaduha, gather together with your co-believers in the faith. Anang pareha mo pagtuo ba, mag-gather together to pray gyud mo. Dili pwede mag-inusara lang. No man is an island. Walay kuan ani, Lone Ranger. Sa pag-alagad sa Ginoo, labi na sa mga gitawag og pag-ampo o pag-gunob sa mga buhat sa kaaway, walay dapat lang mag-inusara. Gani usa ka paagi namo gitudlo sa DOH aftercare, kung ikaw naa sa gitawag og recovery in addiction of that shabu or any form of addiction, you must not be alone in the recovery. You must be accountable to somebody, someone in a support group nga mahimo kang accountable and responsible for your recovery, or else kung mag-inusara ka nga naa ka sa addiction, naka sa recovery, malagmit, marelapse ka. So man ang relapse, Ate She? Next time, isgutan nato na. Tungod kay walay support group. Tungod kay wala siya support group nga kauban. Support group. Next time ato nang isgutan. Ato na isgutan sunod. Okay, tungod kay na may challenge karon nga dili ta makagather together to pray nya. Plus, sorry ha, magsulti ko ani napagipipila ka mga magtuto nga perting tapulana. In Jesus name, perting tapulana, di gyud magampo, di pud mga manigamot mo atog simbahan. Ang tawag ana tapulan. So I rebuke that kind of spirit. You must strive. What is the word that I use? Is strive to obey, to go to church, and to pray together. Siyang habi. Pero tungod lagi kay gibawalan man ta, no? O given. Sa may buhaton nato. Gather together to pray online. Sa to? Online. Like this. Like this. Can you say amen? Amen. Napakan na to ang Ginoo. Amen po mo diha. Kung amin mo, sama sa giingon ni Ronet, nag-amin po siya. Oo. O di, Hello, united in prayer na ta. Okay, O, di ba? Kinirabas si Ronit, naghangyo yun eh. Tag time sa iyang panimalay. Iyang God willing, may family. tabo na. No, Ronet. Schedule na nato na day. Thank you. God bless the family. So ako mong gi-encourage in your own church, kung asa mo na belong, you must be involved in any, if not all, in any, if not all of your church online program. Join, listen, go, agtua, online. Kaya kung wala pod mo'y simbahan nga ginaapilan, kay kuno kuan pa mo kanang wa pa mo nag-commit og usa ka simbahan, di diri mo sa Miracle Bread, diri mo sa amoa kay naminaw man mo sa amo ron, di puyog na lang ta, o di ba? Asa ka address? Kung online, just PM us. O tanawa lang na among timeline, makita man na nimo.
Kung gusto ka nga moadto sa simbahan, dili na dako among simbahan, pero gusto lang yun may mga lagad sa Ginoo. We are blessed by God to be in the NFS compound center at Bang Abrisa, Kilid M4 ug Mike 1 nga nagsira na in town tungod sa pandemic. Pasulod lang gamay, naa diha ang miracle bread. Matod pa ni Ronet, salamat Pastor J at Kuya Juan. Ronet, ang Ginoo nagatawag kanimo. Gusto mo na ako. Kinahanglan mag-pray ka in declaration. Dili ka angay mag-pray nga mura kag napildi Ginoo kaluoy nako Lord oy. Luoy kayo ko. Gidaog-daog ko nila, Lord. Pobre kay mi. In Jesus name, baguhan ang imong inampuan, igsuon. Kapay na kulang murag imahay ng Ginoo. Dili ka pildido kung ikaw nagtuo sa Ginoo. Kinahanglan i-declare nimo ug ipakita nimo sa kaaway kung kinsa ka sa tubangan sa Ginoo. Tudluan ta ka kung magkita ta ug sinati nimo ang mga kinaiya. Usa ka paagi nga mahimo kang makadaog batok sa imong kaaway is you must humiliate your enemy, the devil. Humiliate him by prayer and declaration. Example, kaaway, tungtan sa Ginoo nga ikaw tagag kalisod. Walay pagsinabtanay. Sa may pagi prayer and declaration. Ingnon nimo ang kaaway. Panganli, murag panganlan nimo ang kaaway. Ikaw, demonyo ka in the mighty name of Jesus. Pero dili tao imo atubangon ha. Ampo ba? Pwede po together sa group. Ikaw, kaaway, pildi ka ng daan 2,000 years ago dito sa cross sa Calvary. Bakakon ka, kaaway. Dili ka bubuton sa Ginoo nga ang panagbingkil. Butang na to, panagbingkil ang problema niyo. Nga ang panagbingkil mo abot sa akong pamilya. Busa, awa, panagbingkil sa pamilya. Karon dayon. Hindi mo panganlan ang tao nga naghatag pagbingkil. Panag-secret lang, ayaw mo kaulawi. In the mighty name of Jesus. Angay po natin siya review kon gabita ang kaalam sa Ginoo. Pero kaning akong giingon sa inyo nga prayer and declaration dili kini pagpakaulaw sa tao, pagpakaulaw ni sa kaaway. Espiritu tubig ka, ibati ko. Prayer and declaration is another form of spiritual warfare together with another brethren, another believer, or solo or in isolation. Pwede kaayo nimo na gamiton as another weapon of warfare in order for us to be victorious in our life. Remember, there are 8 forms nga akong gi-prepare o maybe daghan pa ani. So atangin ninyo ang next episode and ako mismo gusto ko, I want to master this and apply this in your life and look, tanawa, see for yourself, search and you shall find, taste and see that the Lord is good. Okay, magaduol ta karon sa mga pag-ampo. Naamoy problema igsoon. Whatever challenges in your life that may come to you, ayaw ka discourage. Paglig-on, gamita ang mga gahom nga hinagiban. Mga hinagiban nga gamhanang hinagiban nga gihatag sa Number 1, ang iyang pulong. Atong tuuhan ug atong ikinabuhi. Ikaduha, prayer and declaration. Ikaw mag-inusara or kauban nimo ang uban. Mga kaigsuonan or believer. By the way, before ko makalimot, pwede po ka igsuon nga kung nakay problema, then medyo lisod siya isulti in public, you must find a prayer partner with you. Tawag, pangita, kung usa ka kasaligan nga spiritual life coach
pastor or Kristohanon nga hamtong duula siya, and then magpa-pray request ka sa iya, then mag-ampo siya para sa iyo. That is one of the very effective way for you to become victorious in your life. Uhaw sa tubig mo, bubuhi ako, karon Ginoo. Okay, let us pray. Walay laing makatagpaw, Diyos ikaw. Father God, in the mighty name of Jesus, salamat Ginoo sa higayon nga kami makashare sa imong tulong with power and anointing alang sa tanan nga naminaw karon ug maminaw unya. Lord, I would like to mention their name. I bless Ginoo si Nonalyn Valenzuela, si Wendy Gargar ug si Pastor Paul Gargan, the whole family, si Charlotte Ann Medrano and the whole family in the mighty name of Jesus. Even for Persiderio, Pastor Persiderio Bete, who is listening right now, kay Ma'am Angela Aquino, and for Tenin Nihugab, who is also watching, and also for Dorex Rispesha, and with Ronette, who is listening right now. Lord, I pray, kami Lord, kay nakadungog man mi sa imong pulong, kami ang unaha Ginoo, pagdihog, tudloi kami Lord, nga magmainampuon, nga mag-deklarar o mag-claim, prayer and declaration, claiming and believing, nga wala imposible di kanimo Lord. Dalaygon ka Lord, ug ang tanan Ginoo nga makadungog ning mao nga mensahe Ginoo, akong pag-ampo nga silang tanan Ginoo, bation nila ang imong makusganon nga paghikap silang kinabuhi, and they will be saved, they will be blessed, they will find joy, peace, and comfort in your presence. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, among pag-ampo, Lord, nga kining mga katalagman karon nga miabot sa among syudad, sa among nasod, ug sa kalibutan, mahimo na kining mawagtang Ginoo. If necessary, Ginoo, I pray, ikaw mo balik na, Lord. Karon nga panahon, sumala sa imong kabubuton. Lord, labaw na kong pag-ampo, Lord, nga whatever trials and difficulties that each and every one of us are facing right now, Lord, ang kalig-on sa espiritu ug sa unahuna ug sa lawas magaabot sa matag usa ka namo. Daghang salamat sa kaayuhan. Daghang salamat sa imong proteksyon. Daghang salamat, Lord, sa imong financial nga pagpanalangin. Daghang salamat, Lord, sa reconciliation and forgiveness nga maghihatag ka namo, Lord. To God be the glory, to God be the glory, Lord, sa kadaugan nga among madawat Ginoo. We believe and we receive it by faith. Nothing is impossible with you. We receive and we claim your divine plan and purpose for each and every lives, every one of us that are listening right now. Cover, oh God, what you are doing with your most precious blood. And Lord, as we share this and as we put this on our timeline, on our profile, Lord, I pray i-bless ang tanan nga nag-share usab sa imo. This is our prayer, my prayer. In the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ, Yeshua. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon nga kagabion. Ang Ginoo magapanalangin kaniyo. It's 11:11 in the evening. Adlaw karon nga Martes, December 7. December 8. Tuesday, December 8. Di pa nagliyam na ang
God bless you, mga igsoon. God bless you. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magkapanalangin kaninyo. See you ugma, mga igsoon. Same time, same place. And if you want, follow us, click like in order to receive notifications from us, Facebook, and also in YouTube. Kung ikaw mismo ako kang gi-challenge. Share the word of God first sa imong mga anak ug sa imong kapika sa kinabuhi or ginikanan ug sa imong mga paryente. This is the word of God. Everybody say amen. Amen.